Nasagot naman ng ating testigo, yung COA witness kanina, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events sa Christmas party at tree planting. Kumbaga, hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yon, pero for those activities to maintain or secure those events, she could have disallowed more items in OBP's audit. Kung siya, mas marami pang items niya ang disallowed. So yung 500 million mga kababayan sa Eileen del Campo, Sara Duterte's order to transfer confidential disbursement is a violation. Mas magaling pa kayo dito? Violation? Kaya sabi ko sa inyo, guilty na malinaw si Sara Duterte. Kaya dapat tanggalin na si Sara. Dito pa lang po sa dalawa, sa pagbabanta. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ayun, mga kababayan, si Dante Maravillas, Giraray. Sabi ni Michael Pua, talaga itong si Michael Pua, sa tingin pa lang, tingnan ninyo, sa isang tingin pa lang kay Michael Pua, hindi po ito magsasabi ng matino. Sabi, nasagot naman ng ating testigo, yung COA witness kanina, na ang pagkakaintindi niya is ginamit yon not for those events sa Christmas party at tree planting. Kumbaga, hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yon, pero for those activities to maintain or secure those events, para daw i-secure yung Christmas party sa Tondo at iba pang mga lugar, mga kababayan na minention sa pagtatanong ni Atty. Lord Nakapunan na dinisallow ng Commission on Audit, hindi naman talaga doon daw sa Christmas party, kundi yung pag-secure ng Christmas party, lalong lumala. Para makalusot lang mga kababayan, yung pag-secure daw. Ito yung malinaw mga kababayan na bendalo. Yung mga sinasabi po ng mga DDS, attorney, napanood ko kanina, ito anya yung bendalo, si Topacio, para i-depend sa mga kababayan yung kanyang mga kliyenteng puro pasaway. Sabi dito sa report ng GMA, iba yung depensa natin. Paglilinaw ni Defense Team spokesperson Michael Pua, ginamit umano ng Office of the Vice President ang confidential funds hindi para sa mismong pagdiriwang ng Christmas party at pagsasagawa ng tree planting activities, kundi para masiguro ang seguridad ng nasabing kaganapan. Ano sabi dito mga kababayan ni Heidi Mendoza, dating commissioner ng COA? Heidi Mendoza says she could have disallowed more items in OBP's audit. Kung siya, mas marami pang items niya ang disallowed. So yung 500 million mga kababayan, sa 612.5 million, pinapa sa uli na yon. Until today, hindi pa ibinabalik ni Sara Duterte. So ang ibig sabihin nun, na patunayan na po ng COA with finality, without the Supreme Court intervention, talagang mali yung ginawa ni Sara. Nalunok, malinaw na nalunok based sa testimony ng mga witnesses from the Commission on Audit. Mas magaling pa kayo sa COA. Yun ang problema sa inyo. Masyado kayo nagmamagaling. Bakit? Taga-COA kayo. Mas magaling kayo kay Atty. Wamil. Co-auditor yon, state auditor. Malinaw sa guidelines, sa batas. Binasi yon sa batas mismo. Ang gusto kasi ninyo, sarili ninyong rules. Kasi nga si Sara, walang rules. Nasanay kasi, mga kababayan, si Sara. Tama itong sinabi ni si JB Bautista. Ito, JB Bautista, dating congressman. She is an entitled brat. She does not want to act like a good president. Ang problema kasi kay Vice President Sara Duterte, hindi niya kanyang irespeto ang mga institusyon natin. Binastos-bastos niya yung mga congressman eh. Kasi nung araw, nung nakaupo ang tatay niya, kaya-kaya niyang palitan ng speaker. At pinalitan niya si Bebot Alvarez. Yeah. Di ba? Yes. Oh, binanayobra niya. From her perch as mayor of Davao. Can you imagine that? Mayor of Davao, kaya mong palitan yung Speaker of the House. And that is the fourth most powerful person in the country. Pinalitan niya, nilagay niya si
Gloria Arroyo, di ba? Si Aro. Ngayon, nung pinatawag na siya ng Congress, pupunta siya ron, pero binabastos-bastos siya. Ayaw niya sumagot. Ayaw niya mag-oath, di ba? Sisigawan niya, bloodbath daw. Pag di na, sige, subukan niyang dalhin sa sa Senate ito, bloodbath ito. O kaya may problema siya. Because of her attitude. She is an entitled brat. Ano? She does not want to act like a true vice president. She does not have decorum. She does not have yung bang dapat na decorum ng isang vice president. Ikaw ang susunod ng pinakamataas. Kung may mangyari kay BBM, ikaw ang magiging pangulo. O, di ba? Dapat pakita mo naman na ikaw ay matinong tao, disente. Tama. Oo. Na posibleng maging susunod na Pangulo. Eh, siya ang magiging susunod pagka may nangyari kay BBM Oo, Kaya yung sinabi niya, papapatay niya. Kumuha na siya ng papatay. Yeah, that's really very self-serving. Tingin ko lang dapat makuntik na siya. Oo. Walang rules sa kanya. Siya ang hari. Pag sinabi niya, yun na yun, tama. Kahit mali, tama palagi. Hindi nire-respeto. Kahit yung Congress, kahit yung COA. At ang gusto niyang paniwalaan, natin lahat, pag sinabi niya, tama. Walang rules kay Sara Duterte. Doon siya kasi pinalaki sa ganong uri ng environment ng kanyang tatay na hindi din marunong sumunod sa rules. Mahilig pa sa tanim ebidensya. Naintindihan na ninyo? Kaya sabi po ni Heidi Mendoza, mga kababayan, it may seem that Vice President Sara Duterte is on the hot seat as the Senate Impeachment Court tackles audit reports of her office confidential expenses. But it would have been hotter if former Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza was the one scrutinizing the books. Sabi ni Mendoza, kung ako niya, mas marami pang violation siya. So, ibig sabihin, nakulangan pa si Heidi Mendoza. Mendoza, in an interview with Inquirer, said that if she were the one tasked to audit Duterte's confidential fund use from 2022 to 2023, she would have included more items in the notice of disallowance. Puro violations po ang ginawa ni Sara Duterte. Malinaw po na guilty si Sara. Kailang hindi yung tinitingnan ng mga Duterte senators kasi puro man kasi may problemang kinakaharap yung mga Duterte senators. Ang akala nila lulusot sila. Hindi kayo lulusot sa weak leader na sinasabi ninyo. Hindi kayo lulusot. Napakatalino ng ating Pangulo at matino. Hindi kayo lulusot. Ito mga senador na to, mauubos yan. Tulad ng kinatatakutan nila, tulad ng kinakatakutan ni Cayetano. Inuubos niya kami, iniisa-isa, butit alam mo, umanda kayo. That is an indication, mga kababayan, seryoso sa paglaban sa korupsyon yung Marcos administration. The former COA official pointed to certain transactions within the office of the Vice President and the Department of Education that current state auditors allowed, particularly the purchase of information that were allowed, provided it fell on the prescribed dates for confidential fund disbursement. Oo, syempre, of course. The current auditors are kind. I would have added more to the disallowed items, sabi po ni Mendoza. When asked if she would have issued the same notice of disallowance if she were going over OBP indebted transactions. Yung purchase of information, i-disallow ko siya even if it is one of the allowable items. Bakit? Hindi naman niyo na-establish yung relevance ng information na pinurchase with the different reports in confidential activities, di ba? Correct. Ano yung relevance? Yan ang tanong, mga kababayan, ni Heidi Mendoza. I-disallow ko niya. Currently, 73 million of OBP's 125 million pesos in confidential funds in December 2022 and the entire 375 million, mga kababayan, of confidential funds for the first 3 quarters of 2023 were disallowed by COA Intelligence in Confidential Funds Audit Office. Yan tanong natin dito sa mga critics, mga DDS. Mas magaling kayo sa mga state auditors? Kayo na, assuming kayo, mas magaling kayo kay Heidi Mendoza. But then appreciations of ano yan, at saka siyempre, mag-ano ako kasi, siyempre, matagal na akong auditor. So I do not know
kung ano pa yung ano nila. Pero pag ako yun ang titingnan ko. I think, kaya ko siyang i-disallow. Dahil yun nga, tiningnan ko kung ano yung relevance ng information na binili. Sabi po ni, ano yung relevance ng information na binili? Basta't sinabi, bumili ng information. Anong relevance nun? And then, ano yung proof na nabayaran siya to state auditors who handled the auditing of OBP and DepEd? Confidential funds have been presented by the prosecution. Si Supervising Auditor Silene May del Ocampo, Audil Campo, and former COA Auditor Roderick Wamil. Abogado po ito. During the trial last August 3, Counsel for Prosecution Lorna Caponan poked fun on the word names who signed the acknowledgement receipts or ARs for confidential transactions like certain Andy Lim na makita kasi Pikit. May Alejandro Pikit. Tapos Andy Lim. His name sounds like Andy Lim or it's dark in Filipino, and an Alejandro Pikit whose surname means closing your eyes. Malinaw na panluloko po. Ang gusto nila mga kababayan, yung panluloko nila, tanggapin natin. Okay lang na lukuhin. Basta't ang nanluloko po, Sara Duterte o pamilya Duterte. Tanggapin natin. Kasi sila mga mabubuting tao. Wamil said the confidential payouts to Lim and Pikit amounting to 50,000 and 90,000 respectively were disallowed because both payments were made outside the coverage set by Joint Circular number 2015-01. However, Wamil also mentioned several AR signed by word names which were not disallowed because they fell under category of payment for information, which is an allowed usage of CFs under the Joint Circular. For example, COA did not make any derogatory observation for payouts to Janice Marie Revilla worth 70,000, a certain Patiting 150,000, for Fiona Biong 80,000, in Sifronio Balsac 70,000. Even their names at first glance appeared weird. So dapat ito lahat disallowed kung si ID Mendoza. Kaya nakulangan si ID Mendoza. Madaling sabi, hindi pa naging maigpit nga, ang daming violations pa rin. Kung inigpitan, lalo na, ubos. Di sabi ni Mendoza, it was no surprise that the OBP niya and the DepEd encountered issues in their confidential spending because both offices should not have been provided secret funds in the first place niya. Hindi na. Kasi in the first place, naniniwala ako na hindi siya dapat binigyan. The former COA official who gained acclaim from good governance advocates for testifying against high-ranking military officials said that both OBP and DepEd do not have the mandate of doing surveillance in confidential operations like what civilian law enforcement agencies carry out. Pag confidential funds ay distinguished from intelligence funds, ito ay surveillance operation ng civilian agency na related na mandato ng ahensya. Hindi ko makita yung mandato. Kita ninyo mga kababayan. Ito, sabi dito ng auditor si Campo, Silene del Campo. Sara Duterte's order to transfer confidential disbursement is a violation. Mas magaling pa kayo dito? Violation? Kaya sabi ko sa inyo, guilty na malinaw si Sara Duterte. Kaya dapat tanggalin na si Sara. Dito pa lang po sa dalawa, sa pagbabanta, grave threats. 4 yan sa confidential funds, malinaw na guilty si Sara. No amount of manipulation ng defense at saka defense senator ang pwedeng magligtas kay Sara Duterte dito. Napakalinaw yung kanyang ginawang kamalian. Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Silene del Campo said that Vice President Sara Duterte ordered to transfer the disbursement of confidential funds to the head of security is a violation of the funds used. Doon pa lang po, violation na. Del Campo remarked when she was testifying on the COA's actions in relation to the OBP's use of confidential funds, first to third quarter of 2023. The violations Del Campo said was flagged when Duterte's Special Disbursement Officer, SDO, Gina Acosta testified before the House Committee on Good Government and Public Accountability
a hearing where the auditor herself was also a resources speaker. Nagkaroon ng statement, anya, si Miss Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer, na by the directive of the BP, Sara, binibigay ang disbursement ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica, sabi ni Del Campo. Malian niya yon. Lachica was then head of the Vice President Security and Protection Group. Walang authority yon na humawak ng pera. Transfer po yung pondo doon. Matindi po. Del Campo further shared that at this time, the COA was reviewing the office responses to the audit observation memorandums, requesting additional document submissions to support OBP's use of confidential fund. Asked by counsel for the prosecution, Lorna Capunan, on the role of the BPSPG on the disbursement of CFs, Del Ocampo noted that there should have been none. Wala man dapat anya. Under the joint circular, responsibility ng Special Disbursement Officer anya na siya mag-disburse ng cash advance. Hindi yung sila chika. Naintindihan na ninyo kung gaano katindi mga kababayan yung violation na ginawa ni Sara Duterte. Under no circumstance anya shall advance for confidential funds be transferred from one accountable officer to another. Wala niya. The joint circular del Campo was referring to contains the guidelines on the entitlement, release, use, reporting in audit confidential funds or intelligence fund. Ang participation ng head of agency ay to oversee the agency-wide use ng kung paano po ginagamit ang confidential funds. Paliwanag ni Del Campo. Puro mali yung ginawa po. Sabi ko sa inyo, hindi bagay po sa gobyerno si Sara Duterte. Hindi bagay. Gumagawa siya ng sarili niyang rules. Capunan din asked what Del Campo observed from Acosta's statement in the House Committee hearing. To this, she answered, this is a direct violation of the Joint Circular Item 611. Acosta's testimony, according to Del Ocampo, became one of the grounds of the notice of disallowance of 261 million in the OBP's confidential funds that the COA ICFAO issued in March 2026. Naintindihan na ninyo? Siyempre, hindi ninyo po ito iintindihin. You will refuse to understand. Pag DDS po, ayaw tumanggap ng paliwanag. Basta sila laging tama. Cash advances from the Office of the Vice President Confidential Funds, ang mga beneficiaries, Mary Grace Piatos, 70,000. Rinan Piatos, 110,000. Pia Piatos Lim, tatlo palang Piatos, 140,000. Sabi dito sa usapang kongreso. Mayaman daw pero nakatanggap ng confidential funds. Senator Bato de la Rosa once claimed that the Piatos family in Davao is wealthy, saying they have many houses and own large lands. But cash advances from the Office of the Vice President's confidential funds listed names such as Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, Pia Piatos Lim. Yan o. Sabi Bato de la Rosa, punta ka, halika dito sa Davao, sabi kay Karen Davila sa interview. Dalhin kita doon sa bahay ng mga Piatos. Ang yayaman, mayayaman yung Piatos dito. Maraming bahay, may-ari ng malaking lupa. Nagtago na lang mga kababayan si Bato de la Rosa. Wala pang ni isang Piatos na lumitaw. At kung mayayaman, bakit kailangan nila ng assistant mula sa confidential funds? Si Mary Grace Piatos, 70,000, 70,000. O diba? Malinaw, puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. Sabi sa pagtatanong ni Atty. Lorna Capunan, ano sa layman's term ang ibig sabihin ng accountable? Sabi ni Del Ocampo, yung taong may pananagutan po sa pondo na ibinigay sa kanya. Sabi ni Capunan, si Sara Duterte, Vice President, may pananagutan? Opo, tama po. Ang pananagutan, mga kababayan, nasa kay Sara Duterte. Si Raffy Tulfo, Pia Cayetano, nagsabong kasi ayaw daw niya ng drama. Ito, wag ho tayo magdrama ng hostage. Talaga pag DDS po, puro sablay ang mga pinagsasabi. Huwag na ho kayo magdrama ng mga hostage. Hindi po tayo ganito. Senator Pia Cayetano aired out her sentiments after Senator Raffy Tulfo called out
her brother Senator Alan Peter Cayetano for allegedly preventing members of the minority bloc from joining Tulfo's committees. I don't know anong dahilan niya bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang kasamahan sa committee, sabi ni Raffy Tulfo. Sagot ni Cayetano, Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman, kapatid ko si Alan, kung may gusto kayong iparating, wag na ho kayo magdrama ng pa-hostage. Hindi po tayo ganito rito. Nagsalita yung hindi mahilig sa drama. Na kumusta naman yung paiyak-iyak po ninyo sa Senado noong the Senate is under attack, na wala man lang anya ng umusta. Kaya sinupalpal po ni Raffy Tulfo. Pakinggan natin si Raffy Tulfo, mga kababayan. Sinupalpal si Pia Cayetano. Drama ng mga pa-hostage. Hindi mo tayo ganito dito. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling ng drama rito. Panugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po, alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kay salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Alaman niya ng lahat dito kung sino nagdadrama. Tuminginan niya kayo sa salamin. Talaga sabi ko, itong mga DDS senator, manang-mana po kay Sara. Ganun na ganun si Sara Duterte. Nan dapat na sinasabi niya, halimbawa yung sinabi ni Sara na di professionalan niya. Pinagsasabihan si Jose Castro na maging professional. Sino palpal ni Jose Castro? Kumusta naman niya yung mahilig magmura? Kaya sabi natin, tama yung kasabihan, birds of the same feather flock together. Pari-parehas yung mindset nila, yung mentality nila, pari-parehas. May sariling mundo, hindi nakikita yung diferensya nila, pero mahilig mag-akusa sa iba. Yun si Pia Cayetano. Inaakusa si Raffy Tulfo ng pagdrama. Sino yung madrama? Sama po. Ayan man lang, mga kababayan. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.